Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ba kayo giniginaw? Hindi kayo ng jacket, mga deacons. Ang mga topic na ating tinatalakay is all about justification by faith alone, which is the major or the central message of the book of the Galatians. Tayo po ay nasa chapter 4. Noong isang linggo ay ating tinalakay ang mga unang bahagi ng chapter 4. Ganoon pa rin sa pagtalakay patungkol sa justification by faith. Ano ang tunay nating kalalagayan bilang mananampalataya sa harapan ng Diyos? Ano ang ating kalagayan bilang tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa harapan ng Diyos? At ang bagay na ito ay nagkaroon ng kalituhan sa iglesia sa Galacia na naging dahilan kung bakit sumulat si Paul sa mga taga-Galacia. Ang kanyang liham ay maramdamin, punong-puno ng emosyon, sapagkat ang iglesia na ito na kanyang pinuhanan ng napakahabang panahon ng lahat ng kanyang pagsusumikap ay ngayon ay nahuhulog sa isang maling katuruan. Ang chapter 4 ay nagsimula sa amaw ng talata ng chapter 4 ay nagsimula sa pagpapaliwanag ni Paul ng ating kalalagayan bilang mga anak at tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yun ang topic natin last week, sons and heirs. Tama po ba? At ngayon sa ating pagtalakay, tatalakayin naman natin ay ang the children through promise. Ito ay may kaugnayan din sa mga naunang tinalakay ni Paul sa pagsisimula ng chapter 4. Pero ating muna saglit dadaanan yung kanyang maramdamin at personal na sulat sa kanila. Ito ay nalalaman doon sa mula sa talata 8 hanggang sa talata 20 para lamang natin bigyan daan kung gaano kaseryoso si Paul sa kanyang mga sinasabi patungkol sa church sa Galatia. At atin ko po itong babasahin sa Tagalog. Mas maganda sa Tagalog para feel na feel natin. Ano po? Sa chapter 20, talata 8, chapter 4, talata 8 hanggang talata 20, ito ang sinasabi ni Paul. Noong hindi pa niyo nakikilala ang Diyos, kayo alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? May itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nag-aalala akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan tulad ninyo noon. Wala kayong nagawang masama laban sa akin. Alam naman ninyo na kaya ko ipinangaral sa inyo noon ang magandang balita ay dahil nagkasakit ako. Gayunman, hindi ninyo ako tinakwil o tinanggihan. Kahit na naging pasanin ninyo ako dahil sa aking karamdaman, sa halip tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at para pang si Kristo Jesus. Nasaan ngayon ang kagalakang ipinamalas ninyo sa akin?
Ako mismo ang makapagpapatotoo na kung maaari nga lamang pati ang inyong mga matay dukot ninyo at ibibigay nyo sa akin. Ngayon, itinuturing ba nyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Nagpapakita nga sa inyo ng malasakit ang mga taong iyan, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Nais lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila kayo mapalapit. Hindi masama ang magmalasakit kung palaging mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako. Mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak, hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsasalita, sapagkat talagang nag-aalala ako sa inyo. Kung mapapansin natin ang liham, kaya binigyan ko ng daan, ay sadyang maramdamin. May mga tono ng panunumbat. Alam natin na ang aklat sa Galacia ay isa sa rehiyon na unang minisyonan ni Apostle Paul. At dito nga ay kanya muling ipinaalala sa kanila ang kanilang kalalagayan noon bago niya sila nakilala. Noong kanilang honeymoon stage, noong panahon na sila ay magkasama, punong-puno ng pag-ibig ang kanilang pagsasamahan. Noong ang tinuturo ni Paul ang kanilang pinag-aaralan, na naunawa nilang mabuting balita, punong-puno sila ng pagmamahalan. Sabi nga ni Paul, ang tingin nyo nga sa akin, para na mismo ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, kulang na nga lang na dukutin nyo ang inyong mata at ibigay sa akin. Ibig sabihin, ganong kahalaga ang kanilang relasyon kay Paul noong mga panahon na yon. Pero dahil sa pagpasok nitong mga false teacher, dahil sa pagpasok nitong mga ma-impluensyang poon ng simbahan, itinuturing ba niyo kung kaaway sa panahon na ngayon? Yung dating maayos na pagsasamahan, ang pakiramdam ni Paul, siya ay kaaway na nila ngayon. Nakaka-relate ako sa mga sinasabi ni Paul. Kaya minarapat kong sabihin ang mga bagay na ito. Sa aking paglalagi sa mga dating iglesia na aking pinanggalingan, ay naglingkod ako ng buong puso. Marami nagtatanong sa akin, bakit hindi ka napunta ng Bacau? Bakit hindi ka na napunta sa lugar na yon? Bakit iniiwasan mo na puntahan ang mga naroroon? Natatakot ako, mga kapatid, na kapag namit ko muli ang mga taong minahal ko sa loob ng 3 taon ng aking pamamalagi sa Bacau, na pinaglingkuran ko ng buong puso, ay pagdating at makaharap nila ako, ay pakikitaan na nila ako na akala mo kong kaaway. Yun ang aking kinatatakot. Kaya hanggat maaari, iniiwasan ko makarating sa lugar na iyon. Hindi dahil ayaw ko silang makita, gusto ko nga silang makita. Pero natatakot ako na maranasan na ako'y parang baliwala o parang mababastos ako sa aming muling pagkikita. Kaya naman, bilang isang pastor, nararamdaman ko ang sinasabi ng mga sulat ng Apostle Paul. Sadyang masakit sa isang tagapagturo ang pagbintang ka ng mga bagay na hindi mo naman ginagawa. Na iwanan ka na lang at baliwalain pagkatapos makakita ng bagong tagapagturo.
Nagpapakita lamang ng malasakit ang mga taong iyan, ngunit hindi mabuti ang kanyang layunin. Bakit nasabi ni Paul ang mga bagay na ito sa kanila? Bakit hindi mabuti ang kanilang layunin? Sapagkat pulos mga maling katuruan ang mga bagay na sinasabi at tinuturo nila sa kanila. Hindi naman salita ng Diyos, hindi naman katuruan ng ating Panginoong Jesucristo ang itinuturo nila sa inyo. Bakit kayo nadala sa ganyang maling katuruan? Sabi niya nga sa pananalita ng una nating mga dadaanan nating sermon, kayo ba'y nagayuma? Sapagkat hindi siya makapaniwala. Paano nangyari yon? Ito'y talagang tunay na dapat natin maging babala sa ating lahat. Napahalagaan natin ang ating mga manggagawang darating sa atin. Ano po? Kung tunay na sila nga ay nagtuturo ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat tanging ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos ang magbibigay sa atin ng muwang para maunawa natin kung sino totoo at sino ang hindi. Pero katulad ni Apostle Paul, lahat ng iyan ay pinagpasa Diyos niya. Ano po? Sapagkat darating ang panahon na maunawaan ng lahat kung ano talaga ang layunin ng Diyos. At ating basahin sa pagpapatuloy. Pasensya na kahit dinaan ko. Alam mo naman kasi pag ganyan ang usapin, medyo gising kayo. Pag mga personal na usapin, medyo alerto kayo. Kaya di ako sinimulan. Okay? Sleeping time. Ang talinhaga tungkol kay Hagar at kay Sarah. Babasahin ko naman sa Tagalog. Ito ang ating mismong text ng pag-uusapan. Ang main text. Sabi niya nga, kung mapapansin natin, muling bumalik si Apostle Paul kay Abraham, kay Hagar, at kay Sarah. Sapagkat ang usapin naman ngayon ay si Isaac. Hindi ba, kung matatandaan ninyo, sa una nating pag-aaral, binalikan ni Apostle Paul si Abraham. Bakit? Ang sabi nila, si Abraham daw ay na-justify, ay pinawalan sala dahil sa pagtutuli. Dahil siya itinuli. Of course, sinabi ng ating pag-aaral na hindi dahil sa pagtutuli siya pinawalan sala. Kung hindi siya ay pinawalan sala dahil sa pamagitan ng pananampalataya. Dahil siya ay naniwala sa ipinangako ng Diyos. Amen po ba? Sabi ng mga Judaizers na ito, ng mga tagapagturo, bakit si Isaac? Sino si Isaac? Ang anak ni Abraham. Ang anak na ipinangako kay Abraham na matanda na, 75 years old. At ang kanyang asawa na baog ay binigyan ng anak at ito si Abraham. Bakit si Abraham bakit si Isaac ay tinuli ni Abraham? Hindi ba kailangan na ang bawat isa ay tuliin para maging bahagi ng covenant people of God? Ito rin ang binibigyang diin ng mga false teacher at sinasabi nila doon at tinuturo doon sa mga taga-Galasya. Kaya nga dito ay babalikan natin at paliliwanag ni Paul ang istorya ni Hagar, ni Sarah, at ni Isaac. Sino nga ba tayo? Tayo ba ay galing kay Hagar or kay Sarah? Ito ay pagpapatuloy na pagpapaliwanag ni Paul patungkol doon sa sons and heirs. Ito po ang sinasabi ng talata. Simula naman sa talata 21. Sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanais mapailalim ng kautusan, hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi ng kautusan? Sinasabi roon ni Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki.
isa sa alipin at isa sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay pinanganak sa karaniwang paraan. Sino ang anak sa alipin? Si Ismael. Ngunit ang anak niya sa malaya ay katuparan ng pangako ng Diyos. Ito'y isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinatawan ni Hagar at ang kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem ay na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat, magsaya ka o babaeng hindi magkaanak. Humiyaw ka sa galak. Ikaw na hindi pa nakakaranas ng hirap sa panganak. Sapagkat higit na maraming anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, kayong mga anak ayon sa pangako. Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak na malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kung hindi malaya. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Well, gusto kong balikan natin yung sinabing palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak na malaya. Let's open our Bible sa chapter 21 ng Genesis. Chapter 21. Nakita na ninyo? Yan po yung related dyan. Basahin po natin. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. Ito ang pinupunto ng mga Judaizers. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sino mang makarinig nito'y tiyak na matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na yon ni Abraham, sino makapagsasabi ng kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Binigyan siya ng apo, hindi ng anak mo po. Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Kaya nga, Isaac, minsan, ano ibig sabihin ng salitang ng pangalang Isaac? Laughter, di ba? Dahil nakatawa sila sa sitwasyon. Isipin nyo nga naman ang edad ni mas matanda pa kay Ate Mercy ay nagkaanak. Hindi po ba? Kaya naman, nakakatawa. Makakita mo nga si Ate Mercy at pag-ganyan-ganyan na lakad, nagkaanak pa. Talaga naman namang nakakatawa. Joke lang, Ate Mercy. Pero sa pagpapatuloy, lumaki ang bata at nang itiawatin, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. So napalaki ang bata, si Isaac. Minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ismael. Sino si Ismael? Ang anak kay Hagar. Di ba? Ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Ehipto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak. Sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac.
Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami, at sila'y magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael. Madaling araw pa lamang ang mag-ina, pinaghanda na ni Abraham ng buong pagkain at ng baong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang nababang punong kahoy. At naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata, sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Nakaka-relate mga staff po. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Ang batang si Ismael. Nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael. Ito'y lumaki sa ilang ng parang at naging mahusay na mangaso. Kinuha siya ng kanyang ina ng papangasawa mula sa lupain ng Ehipsyo. Ilang beses nang narinig ang tagpong ito sa maraming sermon. At kapag narinig natin ang tagpong ito, nag-iiyakan ang lahat ng nakikinig. Masarap nga namang magkwento ng isang kwento na punong-puno ng emosyon. Kung ating titingnan na sitwasyon na kung paano ito isinulat ng mga talata ng Biblia, tunay na maantig ang iyong puso sa ginawang pagpapalaya ni Sarah kay Hagar at sa kanyang anak. Sa isipan at paningin ng marami, kontrabida itong si Sarah. Siguro ang gumaganap dyan, kung isa sa pelikula nyo, sino kaya? Si Jing Garcia. Talagang napakalungkot ng tagpo. Isipin mo nga naman yun lang tagpo na kung paano kinuwento ng wala na silang mainom. Iniwan na lamang ni Hagar yung kaanak sa ilalim ng puno. Parang sinasabi niya, hindi ko matiis na makita na ikay mamamatay. Di ba? Napakalungkot ng tagpo. Pero kung ating titingnan, bakit pinayagan ng Diyos ang mga bagay na ito? Sa puso ni Abraham, ayaw niya. Pwede naman kayong mabuhay sa tabi ko. Kayong dalawa. Ayaw niya, naaawa siya. Pero namagitan ng Diyos. Payagan mo. Kung ano ang sinasabi ni Sarah, hayaan mo. Alam niyo, yun ang problema minsan sa atin. No po? Palagi nagkukulang tayo ng pananampalataya sa Diyos. Bago nga mag-chapter 21, chapter 20, dito natin nabasa na tinatago ni Abraham na asawa niya si Sarah kay Abimelech. Tama po ba? Dahil natatakot siya sa kanyang buhay,
na baka siya'y patayin pagkatapos agawin ng kanyang asawa sapagkat sadyang maganda si Sarah at siya'y hinarap ni Abimelech nung pinaalam ng Diyos mismo kay Abimelech, kay Haring Abimelech, na hindi totoo yung sinasabi sa iyo ni Abraham. Siya ay kanyang asawa. Of course, lahat ng nangyayari sa buhay ni Abraham, kung ating mapapansin, namamagitan ang Diyos. Bakit namamagitan ang Diyos? Kahit nagsisinungaling si Abraham, bakit pa rin ang Diyos ay namamagitan para sa kabubuti niya? Sapagkat ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Iingatan ko kayo. Pagpapalain ko ang lahat ng magpapala sa inyo at isusumpa ko ang lahat ng susumpa sa inyo. Totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya naman, pero hindi naman nagsisinungaling si Abraham. Pero mali ang motibo. Pero ang kanyang layunin magsinungaling. Pero sinasabi niya totoo. Bakit? Talaga naman kapatid niya, si Sarah. Tama po ba? Kapatid niya talaga si Sarah. Naging asawa niya, pero kapatid niya. Totoo ang kanyang sinasabi. Hindi siya nagsisinungaling. Pero ang motibo niya ay itago ang lahat ng ito. So tingnan natin. Sabi ng verse 23, the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise. Palaging binabalikan ng New Testament ang kwento ng Old Testament para bigyan linaw sa atin kung sino nga ba tayo talaga sa harapan ng Diyos. Hindi niyo ba napapansin? Maraming mga mananampalataya na nahihirapang i-connect ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang sitwasyon. Pero napakainam at isang pagpapala sa ating lahat na makita natin ito mismo sa salita ng Diyos. Upang sa pamamagitan ng pagpapalawak ng ating pananampalataya, ng ating pagkaunawa sa tulong ng Banal na Espiritu, ay maunawaan natin sino nga ba ako sa harapan ng Diyos. Sino ba ang Diyos at sino ba ako sa kanyang harapan. Gaano ba makapangyarihan ng Diyos na aking sinasampalatayanan? Sabi nga rito, ano nga ba ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos? Kung sa bayan ng Israelita, ano ang buhay nila bilang mga covenant people of God? We are also a covenant people of God, our church. Paano ba tayo magre-respond sa lahat ng itinuturo ng Biblia tungkol sa atin bilang mga anak ng Diyos? Actually, in-interpret ito ni Paul. Sabi niya, Paul interpret the story from Genesis allegorically. Yun ang sabi allegorically. So, gusto ko lang tingnan natin mabuti na ito ay ipinaliwanag niya na tayo mga anak sa pamagitan ng promise. We are sons through promise. At ito ipinaliwanag niya yung story ni Hagar, ni Sarah, allegorically. Ito po ay pagbibigay ng halimbawa sa mga sinasabi ng salita ng Diyos para lang mabigyan ng punto o ma-justify yung bagay na ipinapaliwanag niya. So, kumukuha siya ng mga halimbawa. At ito pong ganitong klase ng pag-unawa sa Biblia o sa Lumang Tipan ay inabuso ng mga iglesia ngayon. Dahil ginagawa ito ni Paul, lalo na noong panahon ng medieval period, ang Romano Katoliko, ang mga pari nito ay nag-i-interpret ng Bible na kung saan tinitreat nila yung salita ng Diyos allegorically na para bang merong mga hidden meaning ang bawat salita ng Diyos.
naghahanap ng mga secret code na mga bagay na merong mga bagay na itinatago yung salita ng Diyos na kailangan nating makita. Ganoon nila tinitingnan ang salita ng Diyos. At yun ay napakamapanganib. Kaya naman yan ay nilinaw ng mga reformers, hindi po ba? Na we interpret the Word of God literally. Kung symbol, sinasabi yan, pero habang tayo nagsasalita, pag binabasa natin ang salita ng Diyos, inuunawa natin ng literal, kung paano nauunawaan ng tao. Hindi po ba? Sapagkat hindi naman pabigat ang salita ng Diyos. Isinulat ng Diyos ito instruction sa atin. Hindi tayo para pahirapan at hindi tayo para mag-solve ng problema paano ma-uncode yung mga sikreto na sinasabi ng mga salita ng Diyos. At malinaw, kapag nag-aaral tayo ng hermeneutics, kailangan literal, kailangan grammatical, kailangan contextual. At hindi nagkamali si Paul ng kanyang pagpapaliwanag, sapagkat ito ay nasa konteksto ng bagay na tinatalakay niya. At sabi ko nga kanina, usapin, si Hagar ay si Isaac ay tinuli ni Abraham nung ito'y isinilang. Ang ibig sabihin ng mga kumakalaban kay Paul, hindi ba lahat dapat ay tuliin para maging bahagi ng covenant people o ng bayan ng Diyos? Yun ang kanilang pinupunto. Pero sabi ni Paul, hindi nyo naiintindihan. This is the point of Abraham's story according to Apostle Paul. Una, his union to Hagar is meant to warn us against distrusting God's promises. Bakit ba nabuo yung relasyon, yung pakikipagtalik ni Abraham kay Hagar? Sino ba nagtulak? Hindi po ba? Bakit sila nag-ambisyon na magkaanak? Bakit? Dahil nainip sila sa ipinangako ng Diyos. Tama po ba? Pinangakuan ng Diyos si Abraham at si Sarah na sila magkakaroon ng anak na napakarami. Sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa dagat. 75 years old. And then yung isa ay bao. Ang sabi ng Bible, nagkaanak si Sarah nung isang taon na si Abraham. 25 years. Kaya nga, 2 taon lang, 2 buwan lang, naiinip kayo eh. Hindi po ba? Siya ay inabot ng 25 taon na hintiyay ang pangako ng Diyos. Itong si Sarah na inip. Baka naman ang pangako ng Diyos ay gumawa na tayo ng paraan. Total, hindi ako magkaanak. Total, kailangan na naman anak mo. Itinabi niya yung kanyang alipin, si Sarah, sa kanyang asawa. Kaya siya napatawa. Uugod-ugod na si Abraham, nakabuo pa. 75 years old. Anong sinasabi na ito? Ang kanyang union kay Hagar, kay Abraham, ay babala sa ating lahat sapagkat ito'y hindi pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Si Abraham ay hindi nagtiwala sa pangako ng Diyos. Ganon din si Sarah. At sila ay gumawa according sa kanilang sariling kakayahan. They do it in their own terms. Tama po ba? Sa pamamagitan ng kanilang sariling diskarte. Ito rin ang problema nito mga Judaizers nagtuturo nito.
They sought redemption on their own terms by forcing circumcision upon the Galatians. Di ba? Nagkakaroon ng problema kapag wala tayong tiwala sa pangako ng Diyos. At kung atin titingnan mabuti, itong mga Judaizers, itong mga nagtuturo na kailangan ng tuli para ikay maging bahagi ng kaharian ng Diyos, ay wala ring tiwala sa pinangako ng Diyos. Bakit? Sapagkat pinangako ng Panginoon sa atin ang ating tagapagligtas, na siyang gagawa nito para sa atin. So, hindi na natin kailangan ng tuli. Kaya nga, dumadating sa punto na kapag hindi ka na makapaghintay sa kung ano ang naintindihan mo sa sinasabi ng salita ng Diyos, gagawa ka ng sariling aksyon. And that is the common error even of the churches today. Ano problema ng Roman Catholicism? Ano problema ng Pentecostalism? At maging mga evangelicals sa mga panahon na ito. Ang mga Pentecostal, kailangan bumaba muna ang banal na Espiritu sa iyo. Magsalita ka muna ng iba't ibang wika para masabing ikaw nga ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, para sabihin ikaw nga ay ma-born again. Di ba? So, kailangan mo pang pumunta doon sa harapan kapag tinawag ka ni pastor at magdesisyon para ikaw ay maligtas. Kailangan mag-decide ka. Kapag hindi ka nag-decide, sa impyerno punta mo. The time is now. Tanggapin mo ang Panginoon or never. Requirements ba na tanggapin mo ang Panginoon para ka maligtas? Hindi. Sapagkat ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako, ang tagapagligtas na kanyang padadala sa atin ay ginawa ang lahat para tayo maligtas. At ang lahat ng iyan ay paggawa ng Diyos. Di ba nakilala natin ang Panginoon? Di ba nakilala na natin kung sino ang ating tagapagligtas? Di ba totoo ang sinabi na pangako ng Diyos na mula sa lahi ni Abraham, lalabas ang inyong tagapagligtas? This is, sabi niya nga, ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis sa inyo sa kasalanan. Ang sabi ni John the Baptist, at nasaksihan na natin lahat ang ating tagapagligtas. Si Simeon nga, pwede na akong mamatay. Kasi nakita ko na ang aking Savior. Mga kapatid, totoo ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. When we do it in our terms, ay nangangahulugan we distrust God's promises. Yun ang una. Ang kanyang pakikipag-isa kay Hagar ni Abraham ay babala na ito ay kasalanan sapagkat ito'y hindi pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Letter B, at ulang naman ito. Because Abraham had to rely on the Lord for the promised son. Hindi naman niya may bibigay yun sa kanyang sarili. Hindi na nga siya magkaanak di ba? Kanino siya magre-rely? Sa pangako ng Diyos, sila ang tanging pag-asa niya. Para magkaanak sila ni Sarah. Ang sabi kay Sarah, sino bang asawa mo? Si Sarah. Ito naman si Hagar, alipin na Sarah. Pwede na rin yun. Alipin naman ni Sarah. Pag-aari naman ni Sarah. Di ba ang alipin ay pag-aari ng kanyang Panginoon? Since na si Hagar ay pag-aari ni Sarah, pwede na rin yan. Yan ba ay their own terms o plano ng Diyos? Of course, hindi. So, Isaac's birth reveals that justification is by faith alone and nothing else. Tama po ba? Ang kapanganakan ni Isaac ay pagpapatunay na ang Diyos ang gumagawa
at hindi ito kakayahan ng tao. Matatawa nga kayo dahil sa ganitong kaedad, nagkaanak pa. Pero may imposible ba sa Diyos? Kahit 200 years na siya, pag sinabi ng Diyos na manganganak siya, manganganak siya. Pag sinabi ng Diyos na magkakaroon ka ng singdami ng bituin sa langit ng iyong maging anak, totoo yun. Sapagkat sinabi ng Diyos. Ano pa ang makikita natin dyan? Why Abraham had to rely on the Lord for a promised son? It foreshadows God's act on our behalf in Jesus to save us by grace alone, not by the works of the law. Ito ay pagpapakita. Yung pangyayari kay Abraham, istorya ni Abraham, kung paano siya lumabas sa mundong ito ay pagpapatunay at nagpapakahulugan sa atin na ang Diyos ay gumawa sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa pamamagitan natin, kung hindi sa pamamagitan ng Kanyang anak para tayo'y iligtas, para patawarin ang ating mga kasalanan, hindi sa pamamagitan ng kautusan. Palagi nating pinag-aaralan, hindi ba? Hindi kailangan ng tuli. Ang nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng ng sumpa. Bakit nasa ilalim ng sumpa? Dahil hindi mo naman kayang tuparin ang sinasabi ng kautusan. Kahit gawin mo ang lahat, kahit mag-ayuno ka buong araw, iligtas mo man ang lahat ng tao sa buong mundo, hindi pa rin sasapat. Sapagkat hindi mo kayang sundin ang kautusan. Sabi ng Panginoon, magpahinga tayo during Sabbath. Nagagawa ba natin? Hindi. Di ba? So hanggang ngayon, ganun pa din. Kaya kung ikaw ay babalik na naman doon, sabi ni Pablo sa kanila, binabalik mo na naman ang sarili mo sa ilalim ng sumpa. Umalis ka na nga dyan, babalik mo na naman ang sarili mo. Let us reminded about this truth over and over again by the teaching of the Scripture to reflect our own sanctification. Dapat itong katotohanan na inahalimbawa sa atin na Abraham, kung paano sila nakatanggap ng pangako ng Diyos, kung paano tinipad ng Diyos ang pangako sa kanila, na nagkatotoo hanggang sa panahon natin ngayon, na ating pinag-aral, binubulay-bulay, nakita natin totoo lahat ng sinabi na salita ng Diyos, dito natin maintindihan ano ba ang meaning ng faith. Di ba, ang pinaka-literal na meaning ng faith is relying on what God has promised. Tama po ba? Yun ang pananampalataya. Pagtitiwala sa sinabi at pangako ng Diyos. Sinabi ng Diyos, naniniwala ka ba? Sinabi ng Diyos ganito, naniniwala ka ba? Kapag ikaw, katulad nila nung ginawa nila kay Hagar, hindi sila titiwala. Ginawa nila, pinilit nilang gawin kung ano yung pinangako ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nilang lakas. Walang pananampalataya yun. Tama po ba? Kasi walang pagtitiwala. Kaya napakahalaga, faith is relying on what God has promised. In letter C, Abraham's true heirs are children of promise like Isaac, verse 28. Sino ba ang tunay na anak o children of promise ni Isaac? Hindi ba? Ni Abraham, hindi ba si Isaac? Isaac's birth, like our justifications, comes about by the Lord's doing. Ang kapanganakan na Isaac, ang ating spiritual birth, katulad sa kanya, paggawa ng Diyos, lahat. Hindi paggawa natin.
Tama po ba? Noong tayo inilabas sa mundong to, iniluwal natin, iniluwal tayo, may ginawa ba tayo? Wala. Lahat ng iyan ay paggawa ng Diyos. And meron pa palang isa sa ating pagkatapos. Letter D. Are we children of a slave or a children of a free? Ito yung pinaka-main na sinasabi ng ating talata, verses 21 to 31. To say that justification requires good works is to be enslaved to sin, and slavery defined Hagar. Ano ba ang nire-represent ni Hagar ayon sa allegorical na pagpaliwanag ni Paul? Si Hagar ay slave. Hagar was a slave and remained a slave. Pag pinag-aaralan natin, sino ba yung alipin? Ang isang alipin ay walang karapatan. Ang isang alipin ay pag-aari ng kanyang Panginoon. Wala siyang karapatan para sa kanyang sarili. At iyon ang kalalagayan ni Hagar. Siya'y alipin ni Sarah. At kung siya'y alipin, she's not a part of God's covenant to His people. Nakakalungkot man yung ating binasa kanina. Awang-awa tayo kay Hagar habang siya naiyak at tinitingnan ng kanyang anak nang sila'y pinalayas ni Sarah. Pero hindi layunin ng Diyos na siya'y mapabilang sa kanyang tipanan. She's not part of God's covenant to His people. Her son cannot be counted as Abraham's heir because, like his mother, he's also a slave. Tama po ba? Bagamat anak siya ni Abraham, siya pa rin ay alipin. Hindi siya po pwedeng maging tagapagmana ni Abraham. Sapagkat putok siya sa buhok. Amen po ba? Naiintindihan natin ganoon, hindi po ba? Pag anak sa labas, hindi anak sa tunay. Pag kami nagawa ng family tree, di nyo nagising na naman kayo pag may kinuwento ko. Pag ako'y nagawa kami ng family tree, yung mga tiyuhin ko kasi, ay naka-video, wag na lang. Ay, totoo naman na marami rin silang naging infidelity. Masabi ko nga, noong panahon, ay kailan ko natutuwa. Kasi ang daming sanga. Pag binibilang namin yung aming lahi, ang daming sanga. May sanga rito, may sanga sa kabila, may sanga doon. Sabi, pero nakakatuwa, yung mga anak sa labas, nasa labas ng sanga. Di ba? Kasi hindi naman sila talutunay na anak, hindi naman sila tagapagmana, kaya pag dinrowing mo, nandoon sila sa pinakadulo ng sanga. Nagsanga roon, nagsanga dito. Ganon din ang sinasabi. They are not part. Hindi siya bahagi sa plano ng Diyos. Kaya ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Ang tanong, naawa ba ang Diyos kay Hagar at kay Ismael? Of course. Nakita natin, di ba? Naging miserable ba ang buhay ni Ismael? Hindi. Tinulungan siya ng Diyos simula una hanggang huli. Hanggang makapangasawa siya doon sa bayan ng kanyang ina sa Egypt. At alam natin, ngayon na pinakamalaking lahi ay nagmula kay Ismael. Ang mga Arabyano nakalaban ng Israel. Sino ba pinakamayayaman? Sila. Yung langis, nasa kanila. Yung pinakamamahal na mga prinsipit, mga hari, nasa kanila. Kontrolado nila ang lahat ng langis sa buong mundo. Hindi ba blessing ng Panginoon yun sa kanila? Kaya nga lang,
You're part of the common blessing of God, but hindi kayo heirs of heaven. Amen po ba? Naintindihan natin? So, nakakaawa man, nakikita natin ng sitwasyon, pero totoo sinasabi ng Diyos. Hindi kayo bahagi niyan. Alam nyo, kanina nga nung inuulit natin, sabi ko, hindi ba nakakaawa? Di ba? Naantig yung puso natin nung sinasabi nating si Hagar, lalo na nung pagpunga, nasa ilalim ng puno, nakaupo, iniwan, wala nang mainom na tubig. Naiyak na lamang yung kanyang ina si Hagar. Diba, awang-awa tayo? Diba nakakaawa? Talaga naman nakakaawa. Kung di mantig ang kalooban mo roon, lagay ko kung yun na pinanood ko sa Facebook, iyak ako na iyak eh. Talaga napakalungkot ng tagpo. Pero isipin nyo kung kayo yun. Inisip nyo ba kung kayo yun? Hindi ba kung titingnan natin yan sa ating sarili, dapat magpasalamat tayo sa Diyos kasi hindi tayo ginawang katulad ni Hagar at ni Ismael. Amen po. Di ba? Di ba dapat lalo tayo magpasalamat sa Diyos dahil hindi tayo ginawang ganoon? Dahil tayo ibinilang niya bilang bahagi ng kanyang tipan kay Abraham at tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yan si Hagar. But if we trust Christ alone, we are like Sarah. We own Samuel. Hindi niyo na-gets, no? Samuel Academy, di ba? Sarah may-ari noon. Oh, hindi nyo na-gets eh. Mahina kayo yung mag-gets ang sinasabi ko. Di ba? If we are like Sarah, we own Samuel. Samuel Academy. Hindi, joke lang. But if we trust Christ alone, we are like Sarah, we are free from bondage. Amen po ba? Si Sarah namatay. Si Sarah pinili ng Diyos para maging asawa ni Abraham. Si Sarah pinili ng Diyos para ipinganak si Isaac. Para mula sa kanilang lahi, yung blessing, patriarchal blessing sa ating Sunday school ay makarating hanggang sa ating lahat ngayon. Si Sarah ay bahagi ng plano ng Diyos. Christ, an offspring of Abraham, is the fulfillment of that promise. A union with Him make us sons and heirs of God. Diba Abraham's offspring? Tama po ba? Sabi sa ating huling pag-aaral, tayo bahagi ng lahi ni Abraham if we have union with Christ. Tama po ba? Ang lahat ng nakipag-isa sa Panginoon ay offspring ni Abraham. God chose Sarah as the rightful partner for Abraham and part of the covenant. Ang Diyos ang pumili kay Sarah. Si Hagar, si Sarah ang pumili. Tama po ba? God pre-elect from bondage to put them to rest in Him. Yun ang totoo. Through Sarah, pinalaya tayo sa pagkaalipin. Bakit? Para mamahinga tayo sa Kanya. Diba sabi ng Panginoon, ako ang inyong kapahingahan. Tama po ba? Yung iba, yung lungkot na lungkot, ako hirap na ang buhay ko. Hindi na ako makagawa. Baksak na lahat ng kabuhayan ko, kaya magpapahinga na lang ako sa Panginoon. O mali ang interpretasyon. Pag sinabi ng Diyos na ang kapahingahan natin sa Kanya, hindi na natin kailangan gumawa para sa ating kaligtasan. Amen po ba? Sapagkat ang kaligtasan natin ay pinrovide ng Diyos para sa atin. Tayong lahat ngayon
ay gumagawa with fear and trembling sapagkat nagpapasalamat tayo sa Diyos sa katuparan ng lahat ng Kanyang ipinangako sa ating lahat. We have Christ. They no longer work for their salvation. Instead, like Sarah, God is continue to work in us for the fulfillment or completion of what He promised to Abraham. Lahat po tayo vessel, mga kapatid. Hindi tayo gumagawa, bagkos ang Diyos ang gumagawa sa atin. Kasi nangyayari, sinasabi justification by faith alone, bago plus circumcision, hindi po pwede. Kasi may ginagawa tayo. May requirement iba. Pero ang mga anak sa pamamagitan ng pangako ng Diyos ay sinecure na ng Diyos mula panalangin ang sanglibutan. At ang Diyos, tinawag tayo, hindi para tayo paggawain, kung hindi para siya gumawa sa atin. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong mga salita na nagbigay sa amin ng kalinawan, nagbigay sa amin ng kaunawaan kung sino nga po kami bilang iyong mga anak sa pamamagitan ng iyong pangako. Tunay nga, O Diyos, na ipinauunawa sa amin at binibigyan ng katotohanan ng salita ng Diyos kung gaano katapat. Simula sa unang pahina ng Biblia hanggang sa kahuli-hulihan na kayo'y tapat sa inyong pangako. At tinuturuan mo po kami na patuloy na magtiwala sa iyong mga pangako, na kami ay magkakaroon ng kapahingahan sa iyo doon sa kalangitan na ipinangako mo sa amin pagdating ng panahon. Salamat po, O Diyos, dahil pinakilala mo sa amin ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, O Diyos, dahil ibinigay mo sa amin ang iyong mga salita na siyang pumupuno sa lahat ng aming kakulangan, na nagpapalakas sa lahat ng aming kahinaan. Purihin po kayo, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa pagpapala ng iyong mga salita sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen at Amen.